So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Okay. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila. Hoy, may ka dyan. Ipinapasa nila sa DOJ. Shut up. Tingnan ninyo, nakakatawa ang kanyang report kasi kung titignan ninyo, ayan, ano naman yan? Yan daw yung result ng ICI. Ang pinaka-top is si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, and the rest, sinong mga to? Diba? Hindi, I mean, itong mga to, kahit si Henry Alcantara, hindi nila magagawa ang mga proyektong ito kung walang kamay ng mga congressman at ilang mga senador. So nakapagtataka, ang mga nandito lang, kagaya nito, ayan, private entities, yung Diskaya, Sally Santos, in short, yung mga contractors. Pero paano sila makakakuha ng kanilang budget? Aber, kung hindi bibigyan ng ng nasa kamara. This is just revival of declared unconstitutional na PDAP scam ng panahon ni Pinoy. Ibang pangalan, nagsibalikan yung ibang characters, even the contractors during that time. Iba lang sistema, iba yung style, pero parehas pa rin. Pampong opisyal ng DPWH ng Bulacan First District Engineering Office at tingnan natin yung reaction ng mga pribadong individual dahil sa paglabag sa anti-graft ng Bulacan First District Engineering Office at 5 pribadong individual dahil sa paglabag sa anti-graft and yung mga media kagaya nitong sila Corina, tignan ninyo. Siyempre pag nagbabalita sila sila dapat objective sila. Pero pagkatapos ng kanilang programa, ito yung patapos na yung nagpapaalam na sila, nagbibigay na sila ng kanilang mga komento. Why do they have all the fun? Tayo dito, sa baha, sa gera, sa protest rally, sa basura tayo, nandun sila, Hayaan mo na. Sila. At least magkakaroon na ng bagong project. Wow. Ang gobyerno. Maganda yun. Na naman. Yung kanina ini-report natin kanina, yung with the President, Oplan. Kontrabaha. Lilinis sila ng mga estero, drainage, waterways, tatanggalin yung mga basura. Pero, at ang sabi, 60% ng problema mawawala. Wow! Pagkatapos nilang... Pero saan nila kukunin yung pondo? Sa MOOE ng DPWH. Pag sinabi ng MOOE, walang declaration, walang resibo, at walang ni kung ano pa. Pirma lang ng certification, pwede nang ilabas kahit anong amount ng budget dyan. Ang galing ng programa ng Pangulo. Oplan kontra baha. After 3 years, meron kang Oplan kontra baha. Na ang gagamitin na naman, pondo ng bayan na hindi natin alam kung magkano ang ilalabas ninyo dyan. Matapos ang project na yan. Pero parang walang timeline. Ano kaya yung timeline? Walang timeline. Kasi nga, mawawala yung flood control na pangangamkam nila. Ngayon, mag-iisip na sila ng mga makabagong paraan para mangamkam ulit. Oplan kontra baha. Sa lalong madaling panahon. Pero narinig ko na yan Grade school pa ako, narinig ko na maglinis tayo ng ilog. Huwag ka magreklamo, mas matanda kami sa'yo, mas matagal na namin naririnig yan. Ay nako, paulit-ulit na lang. Sana. Ang Megadite, 2028 pa. Yun yung sa Bulacan. Yun yung sa Bulacan. But also encompasses Bataan and Pampanga. Pero hindi pa rin yun ng buong Pilipinas. Oo. So, let's include already yung kay Sec. Babe Singson naman kanina with Secretary Vince Dizon para hindi din tayo lahat nalilito. Yung isa, cleaning of the mga estero. Yung isa, Oplan kontra baha. Yung dike sa Bulacan. And then this other one is the master plan. Wherein, I
I think there are 19 major waterways. Waterways. No? Yeah, that they plan to siguro to mitigate floods at meron pang isa. So marami siyang magiging epekto na sinasabi ni dating Secretary Babe Singson, matagal na dapat ginawa. Oo naman. And it's a 5-year plan. So kung ako, sila, dapat nag-umpisa na sila 5 years ago. Oo nga. Di ba? But, well, at least there's a plan. Yeah. Kesa naman iiwan na naman ni BBM na Parang yung ano at least may plano. Yung bang parang nangarap ka na nga gusto mo pang tuparin. At least may pangarap ka. Huwag mo nang tuparin. bahala na kayo, tapos na ako dyan, di ba? Oh, It's the bahala best kayo. legacy Best for legacy. Marcos Jr. to leave behind. Oo, sana. Tingnan mo itong mga media na ito, nasa likod din, hindi rin nila maitago yung kanilang emosyon. Oh, Corruption Practices and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform. Ang kabuuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula 6.3 billion pesos? Nasaan dyan yung kay Zaldico? Wala. na ang Solgen Wala. na magbuo ng forfeiture Ito lang ata yung 6.3 billion kay ano lang kaya to, kay Zaldico, kay Diskaya lang. case Lang yan para itong City Ombudsman ng ikalawang batch na Para lang may masabi na may ginawa ka doon sa mahiya naman kayo. ito ang kinakasangkutan ng 6 na opisyal ng DPWH Doon tayo sa at question. 2 Doon privado. tayo sa question and answer portion. Mas maganda yun. Hindi na siya makasagot kasi ito report lang to Oo, report lang. Sino naman mga yan? La Union, Davao. Tignan nga natin yung Negros. Kung merong Negros na wala atang Negros walang Negros. Davao Occidental, La Union. Paano yan? Talamak sa Negros yung sa lugar nila nila Digamo. Nako. Nasi-single out lang yung Wala ding Ilocos. Walang hiya. Dito tayo sa Q&A. Mga regulasyon sa kontraktor. Unang-una, napakasimple at nakakapagtaka na ito. Shut up. Nakapagtaka. Ngayon ka lang nagtaka. 3 years. Ngayon ka Tapos lang ikaw nagising. nagbibigay ng accreditation, lisensya sa mga Grabe, namamanas kontraktor ay na yung pagmumukha mo, Ay pasintabi sa mga kumakain ngayong tanghali, Sana hindi kayo, Sorry talaga, ito yung topic natin, Sorry. Naway hindi kayo maapektuhan sa inyong pagkain ngayon. Tila baga masaklap pa ito, Sa kung halimbawa kumakain kayo na may nakita kayong ebak dyan, mas masahol pa ata ito sa ebak tanggapan, lokasyon at status ng mga reforma sa design bayad upang matiyak naman na ang pondo na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Tingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama. Ang haba-haba ng kanyang ang haba-haba ng kanyang report, tapos yung Q&A ilang minutes lang, tingnan natin. Salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. Running tight schedule. Si VP Sara, kahit 2 oras na press conference yan, interview niyo, gusto pa niya. Kinakat ni, anong pangalan nun? Si JC ba yun? Kinakat niya. Ayaw niya. Ano ba? Meron pa tayong time. Sabi niya, question pa kayo. Pero ito, nagrarason na. So we'll just take I'll take 2 questions. We'll take 2 questions. questions from the floor. Yeah. The first question. Paano namin ma-fact check yung mga pinagre-report mo kung 2 questions Will be from lang? Alvin Baltasar. Mr. President, nag-raise ng kamay ito, GMA. Hindi tingnan niyo.
Questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, Nagtaka tuloy bakit magandang umaga po. paunahan ng ano yun. From Alvin. I'll take two. Ladies and gentlemen, I think. a tight schedule today, as you know. So we'll just take. I'll take two questions. We'll take two questions from the floor. Yeah. The first Ay, question will nagtaas be na ng from kamay, Alvin oh. Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, Zaldico. merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Grabe namang question mo. Dapat ang question mo, kailan mangyayari na makukulong si Zaldico at si Martin Romualdez? Hello? Kaya ikaw siguro yung unang kinuhang tanong, may nag-raise na, o yun, nag-raise na ng question yung nasa likod. Palagay ko, bago hindi palagay ko, alam ko. Alam ko, palagay Magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay Oo, yung mga napangalanan na yan, na hindi yan naman talaga. Kumbaga, subordinate lang yung mga yan. Gusto namin yung mastermind. palagay ko, nasa ano na. Parang na-black iron ka. Na-black iron ka ba? Mamanas na yung pagmumukha mo eh. Matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang... Grabe. Ang bilis naman, makukulong na sila. Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Pero pagdating kay Zaldico, sabi niya may proseso tayo dyan. President, at banggit niyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong buo na ano. Kasi marami pa kaming nakikita. Marami pa kaming nakikitang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, yun pa lang ang ating nakikita. Pero ako, nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. Yung sa inyo, hindi nga nabawi eh. Yung ninakaw nyo, nanakaw ng yaman ng bayan. Tuloy namin gagawin yan. Thank you, Mr. President. The next question from Kat. Yan Good morning, Mr. President. Sir, you na. mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo. Nakaw, patay tayo dyan. Hahabulin namin kayo. First part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo. Hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. Di ba? Pero yung mga subordinates, yung mga nasa baba, anong sabi niya? Hindi tayo aabot ng Pasko or bago magpasko, makakasuhan na yan, makukulong na yun na yan. Pero pagdating doon sa mga mastermind, kailangan yan sa abogado, lawyer, may proseso tayo. Nakita niyo yung difference? Protektado pa rin nila yan. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for... Pagkatagal-tagal, 3 months na. Ngayon, mauuna pa yung subordinate. Diba? Anong ginawa mo kay Tatay Digong? Inuna mo siya. Pero dito, dahil protektado mo, inuna mo yung subordinate. For the cancellation of his passport cannot yet be made. Kaya nga ang tanong, 3 months ang nakararaan, wala kayong ginawang pagkaso dito kay Zaldico na pangalanan na siya at lahat, may ebidensya na sa kanyang construction firm, wala pa ring kaso sa kanya. Tapos itong mga inilatag mo na ito, di ba ikaw mismo naglatag ng isang sa Sunwest Construction Corporation? Ikaw din ang nagpakita niyan sa report mo. Bakit ngayon wala sila? So the question, sabi mo hindi ma-cancel yung passport dahil wala pang kaso. So bakit hindi nyo kinasuhan? That's a very big question. However, when that time comes,
Kailan? We will immediately cancel his passport. Budol na naman yan. Immediately cancel his passport. Pero, pagdating kay Kong Teves, Attorney Harry Roque, si Kong Teves, wala pa siyang kaso, pinakansela na niya ang kanyang passport. Wala pang decision ng korte, nakansela na yung kanyang passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Cases, walang case na na-file ni isa. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? Nako, patay tayo. I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there. Nako! Yan ata yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na ang guest, ano tawag na to? Na kanilang witness ngayong Friday ay si Zaldico. At VIP witness pa siya. Aba! Alam na. Except for them who are the most guilty. Do you think he is? Nakita nyo? Pagdating sa kanyang tropa, tatawa siya, sasabihin niya, anong sabi mo? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin niyo, prejudged. Bakit yung kay Bantag, kay Teves, kay Pastor Kibuloy, kay Attorney Harry Roque, di ba? Prejudge mo na. Nagpapa-interview ka, kaliwat kanan, yung kay Bantag nung nasa eroplano ka. Sinabi mo yun. Kay Kong Teves, anong sabi mo? Umuwi ka. Umuwi ka at harapin mo ang kaso mo. Di ba? Kay Kibuloy, yun ang ginawa ninyo. Tapos dito, sasabihin mo, pag sasabihin nyo, nagpiprejudge ako? Let the courts do their work. Wala pang decision ang korte para sa'yo, murderer na si Bantag, murderer na si Kong Teves, rapist na si Pastor Kibuloy. Ganon ang nangyari. Pero pagdating dito, let the court decide. Wow! Let the judges do their work. Wow! Yun ang ano sa kanila. Wow! May due process para pagtropa mo. Mr. President, one more question, please. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. Yep. The peso hit an all-time low yesterday. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, the reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days. You were talking about short term yan, working days, yung bagyo. 3 years ka na, hoy! Sa ekonomiya natin, because of climate change. Climate change! Sinisi yung ekonomiya sa climate change. And you have to also remember the situation, the global situation. We are not the only ones suffering. I don't think so. Emerging yung mga ASEAN countries like Thailand, Singapore, alam na natin yan. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Cambodia, napag-iwanan na po tayo. Hello? The shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest. The tariff? The tariff? Bakit nagka-zero yung tatlong ASEAN nation? Tayo wala. Of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya ginastos mo yung pera ng taong bayan, pumunta ka ng Arimika, only to have 1% decrease sa tariff. Yung mga growth rate na lahat
ng grupo all around the world is falling. But marami. And yet, until now, hindi mo masagot yung tanong ni Ivan Marina. How do you address this? Alam na natin yung mga pinagsasabi mo, information na yan. How do you freaking address the issue? May tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased and tas public spending will be increased? make sure that by the end of the year that the levels of public spending. Ewan ko na lang talaga sa mga kanina sa group chat ng mga dati kong kasamahan, talagang nakakabobo talaga sila. Ewan ko, nasa Amerika pa man din. Oo. Alam mo, very intellectual, pero hello, dakdak kayo ng dakdak, akala nyo ang gagaling ninyo, pero hindi nyo alam ang nararamdaman nung nasa ground yung mga mariltang Pinoy na umaasa sa gobyerno dahil iniluklok nila yung maling bangag na presidente nito. Yun yung dapat isipin ninyo. Hindi yung, porke nasa Amerika na kayo, okay na, dahil okay na yung buhay nyo. Pagtatanggol nyo, hindi nyo man lang alam o ramdamin yung nararamdaman at nararanasan ng mga kababayan natin sa Pilipinas naghihirap. In fact, ultimo bilyonaryo nagrereklamo. Nakita nyo yung balita just now? Ultimo si Manny Pangilinan ay mag-give up na doon sa kanyang light railway na business. Bakit? Kasi malulugi na. Although naiintindihan ko naman, sasabihin ng iba, bakit kasi itong sila kagaya nila na ay yung railway na yan dapat para sa public yan, magsilbi ang ultimo nga gobyerno kinukurap nga ang pera ng taong bayan yung mga yan, billionaire business people yung mga yan. So siyempre kailangan nilang kumita. Pag malulugi sila, alangan naman, di ba? Mismong gobyerno, mismong presidente ay binubulsa ang pera ng taong bayan. Okay? Nakita nyo mga businessmen, mga people in the business world, umaatras na. Dahil nalulugi na sila, hindi na maganda ang takbo. Pero ninyo, for the past 3 years, yung mga foreign direct investors either ayaw nilang mag-umpisa sa Pilipinas at yung mga dati nang nandyan sa Pilipinas, nagbaback out na. So mismong sarili nating kababayang billionaire business people, magbaback out na rin. Magbaback out na rin kasi luging-lugi sila. Tapos kung magsasalita kayo, the best president, nasa napunta? Spending are according to our... Kaya nga, napakasimpleng question, di nga niya masagot. How can he address? How? Anong sagot niya? Hindi ko nga malaman hanggang ngayon kung bakit tayo napunta dito Malala ka pa kay Lenny. Original plan. So, mababawi natin yung... Paano mababawi? Naibalik mo na ba yung sinabi mong ibalik mo yung pera ng PhilHealth? Ano yun? Hanggang balita na lang ba yun na ibabalik? No, nasaan? Ibabalik mo, tas kukunin mo rin sa GAA 2026? Sinong niloko nyo? Ginastos ninyo, tas kukunin nyo ulit sa pera ng taong bayan. Wala sa third quarter. Sir, one more point on your presentation. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators. Exactly. Who are. Well, no, saan napunta yung like halimbawa, ano yung pangalan nun? Si Garjola. Saan napunta? Dong Gonzales, bakit wala? Ayan sila Suarez, bakit wala? Dalipe, bakit wala? Stella Kimbo, bakit wala? They're part of the list. We'll give you the complete... Part of the list, nasaan? I just didn't go through them because there are like 37 of them. Ngusuan kita dyan baka makasuhan tayo Or baka patawag tayo ng pulis So you'll get, as I said, you'll get a briefer
which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the speaker the former speaker included in the list, sir? I don't think so because I don't think so. Si Zaldico, tanungin mo. no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't. Oo nga, pero okay, given. That's the only time mention ng pangalan ni Martin Romualdez. Okay. Meron kayong ICI, di ba? Ngayon, ano silbi ng ICI? The moment na minention yung pangalan niya at may nagsasalitang Gutesa at may minention na dalawa na naghahatid din. Ewan ko anong pangalan, Giancarlo or yung dalawang yun na ngayon ay nasa Europe na. Bakit hindi yun in-include sa investigasyon? Bakit parang baliwala lang yun? Samantalang yung nagsisinungaling na si Bryce Hernandez na pineke yung kanyang ID pag pumapasok doon sa casino, pinaniwalaan ninyo yung kanyang testimonya. Yung yan sila Bernardo, Henry Alcantara, everything that comes out from their mouth is a gospel truth. Not gospel truth, but it's in the investigation. Ngayon may lumabas na isang Gutesa, as in anong pinaggagawa nila? Dinidiscredit nila, sinisira yung kanyang character to the point na pati yung chairperson ng Blue Ribbon talagang dinidismantle nila. So talagang halata, sasagot mo pa lang, I don't think so. It should not be. Dapat ang sasabihin mo, this should be included in the investigation. Kasi magkakasama yan. Tatlong magkakasama yan. In-identify ni Zaldico. Tatlo kaming magkakasama. Magkakausap. Ako, Martin Romualdez, okay, Zaldico, at saka sino na yung isa? Si Suarez. No. No, with the speaker, no. Di ba? Very ano na yun. Conclusive na ang kanyang sinabi. No! X! X yan. X. Hindi pwede yan. Not as yet. If something else comes out. Meron na ngang lumabas. Okay, may lumabas. And in fact, yung sinabi ni Gutesa na mali-maleta, di ba lumabas sa investigation ng ICI? Na dinadala ang maleta kay Zaldico. So that confirms yung sinasabi ni Gutesa na mali-maleta. Yun ang lumabas sa ICI din. Then why omitted ang pangalang Martin Romualdez? Then he might have to be answerable for something. Wala talaga. So, again, we don't... Alam mo, hindi bobo din yung mga media. There's always a question in the back of their head na hindi mo kami maluloko. There will be always a time for you, Marcos Jr. Kung hindi man ngayong habang ikaw ay presidente, later on, lahat ng mga pagsisinungaling ninyo, pagbabayaran ninyo. File cases for optics. We Ano for optics? Cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file di ba? Pag yung pinsan mo at si Zaldico provide evidence. Pero ang dami na ninyong napakulong kahit wala pang evidence. Yung isa doon, pinakidnap mo pa. Hindi man lang duman sa korte ng Pilipinas, ni walang na-file na case nitong si Laila de Lima nung siya ay DOJ. And then here you go, pinakidnap mo. Cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Diba? Ang daming sinumbong dyan sa sumbong ng Pangulo na website na walang kwenta. Bakit hindi yon ang binisita ninyo? Yung kay Garjola. Ha?
Wala, sabi nga nung isang mayor dyan, walang sinabi yung kay Diskaya sa Garjola na yan. Bakit hindi niyo pinuntahan? Meron pang binalitan ng Billionaire News Channel na isa yung Sky Pimentel. Sky Pimentel. Yung nagbablog si Pimentel, nag-video si Pimentel nakita yung garahe ng sasakyan nila, halos mansion. Garahe pa lang yun, Dahil marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. Walang hiya kay pagpatuloy yung sumbong pero wala ka namang ginagawa. Bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang immune, pero yung pinsan mo sabi mo X, no, wala. Pero kanina tinanong yung mga subordinates sila Henry Alcantara. Sabi mo, makukulong ang mga to bago magpasko. Grabe ka. Walang exempted Grabe ka, dito kuya. sa mga investigasyon. Alright? Thank you very much. Alright. So, ano ang maasahan natin dito sa Pangulong Peking plastic na traidor nito? Wala.